Mga masters, okay lang po bang wag niyong skip ang mga ads sa aking mga videos? Salamat po talaga mga masters sa solid na pagsuporta po sa akin. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ang ma-upload. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Isagani Abelia. Shoutout kay Ika Pablo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Kabanata 1996, hanggang 2000. Nakakatawa na sinabi mo pa na pinoprotektahan mo ako noong sinaktan mo ako. He Qingfeng, kung may kakayahan kang hayaan akong pumunta sa yellow level, ang aking ina ay nanonood sa langit. Sabi ni Xiao Xiao, hindi mapigilan ni He Qingfeng na itaas muli ang kanyang kamay. Napakayabang niya na hindi siya nag-iiwan ng anumang paraan kapag nagsasalita siya ng ganitong uri ng mga salita sa publiko. Si He Qingfeng, bilang pinuno ng 3 bulwagan, ay maaaring hayaan siyang si Xiao Xiao ay pumunta dito sa 3 bulwagan. Ngunit sa harap ni Hilaw, kailangan niyang gumawa ng paliwanag. Kung hindi, ang bagay na ito ay magiging permanenteng mantsa ng 3 bulwagan. He Qingfeng, dahil siya ay gumawa ng ganoong kahilingan, dapat kang kumilos ayon sa mga patakaran ng Apocalypse. Dati ay kaya kong pumikit sa 4 na pintuan, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi ko na. Matapos iwanan ang pangungusap na ito, umalis si Hilaw. Nadurog ang puso ni He Qingfeng. Tila ang matandang Li ay hindi madaling makompromiso sa pagkakataong ito, at hindi siya maaaring tumalikod sa matandang Li upang pagtakpan ang kanyang Xiao Xiao. Hindi siya maaaring maging salarin na hinayaan ang 4 na tarangkahan at 3 bulwagan na magkawatak-watak. Mr. Li, siya Xiao Xiao ay naging malupit sa Changqi sa loob ng maraming taon. Dapat ay matagal na siyang ibinaba sa Yellow World level. Ngayon ay naghahanap siya ng kabaitan. Sabi ng katulong kay Hilaw. Umiling si Hilaw at mahinang nagsabi, kahit na siya ay namatay, wala itong kinalaman sa akin. Ang kanyang buhay ay hindi mahalaga sa akin at sa buong Apocalypse, ngunit ngayon ang Aaron ay may isang aksidente, na isang mapangwasak na dagok sa ang Apocalypse. Kapag naiisip niya ang Aaron, ang mukha ng kanyang assistant ay kasing putla ng kamatayan. Alam na alam niya ang kahulugan ng pagkakaroon ng Aaron. Kung makakalabas ng buhay ang Han 3,000 sa kuweba ng Diablo, maaari itong pukawin ang pagnanais ng ibang tao na hamanin ang kuweba ng Diablo. Ngunit ngayon, kahit siya ay patay na, at ang ibang mga tao ay lalayuan sa yungib ng Diablo. Natatakot ako na sa susunod na 10 taon, o kahit 20 o 30 taon, huwag nang hamanin ang kuweba ng Diablo. Ang Aaron ay naging master ng DZ sa kalahating buwan. Ang kanyang tagumpay ay higit na nalampasan si Lintong, ang anak ng langit. Ganun pa man, nabigo pa rin siyang makapasa sa pagsubok ng kuweba ng Diablo. Nai-imagine ko kung ano ang iisipin ng ibang tao. Hindi masyadong sinuswerte si Aaron. Hindi ko alam kung anong klaseng nilalang ang nakilala niya. Napabuntong hininga ang katulong at umiling. Nakahinga rin si Hilaw ng maraming malas at sinabing, nagbabago-bago ang ipinagbabawal na lugar, na nagpapahiwatig na ang ikalawang mundo ay malamang na bumalik. Ayon sa kasalukuyang sitwasyon ng Apocalypse, walang paraan upang pigilan ito, ibig sabihin na ubos na ang Apocalypse. Kuya Yi, wala na bang ibang paraan? Kumunat ang noo ng katulong at sinabing bagaman alam din niya na ang Apocalypse ay hindi maaaring makipagkompetensya sa ikalawang mundo ngayon, pagkatapos ng lahat, sa rurok ng Apocalypse, libo-libong Chanzi level masters ang bumagsak, ngunit walang ganap na bagay sa mundo. Sa isang desperado na sitwasyon, maaari ka ring maghanap ng mga pagkakataon at huwag sumuko. Paano? Umiling si Hilaw at sinabing, umaasa din ako na may iba pang paraan, ngunit isa lang ang kinakailangan para sa bagay na ito, iyon ay, makapangyarihang kapangyarihan. Gaano man karaming paraan ang mayroon, hindi ito makakatulong.
Akala ko Aaron kayang baguhin ang Apocalypse, maging siya ang tagapagligtas. Ngayon ay parang mali pa rin ako sa ganoong kalaking responsibilidad, paano tayo aasa sa kanya ng mag-isa? Panipi-panipi, Ilaw, ikaw, ayaw mong sumuko, hindi ba? Nag-aalalang tanong ng katulong. Give up. Let's wait until the moment I die. Kahit alam niyang hindi kayang makipagkumpetensya ang Apocalypse sa Second World, ayaw niyang magpatalsek. Dahil may daan-daang milyong nilalang sa likod ng Apocalypse, paano siya susuko? Namatay si Aaron sa kuweba ng Diablo sa maikling panahon, kaya't ang buong Apocalypse ay kumalat sa buong mundo, walang sino man ang hindi nananagoy sa pagbagsak ng henyo, kahit na si Aaron, isang malakas na tao na mabilis na nag-pout up, kahit na namatay sa ang kuweba ng Diablo, na nagpabalot sa buong Apocalypse ng isang layer ng takot sa yungib ng Diablo. Sa kasong ito, lalo pa silang hindi kasama sa pagpasok sa kuweba ng Diablo, at mas mapatla ang identity temptation ng heaven level. Dilaw na patlang, sina Zhuang Tang at Gang Tian, na may malaking kinalaman sa Aaron, ay tahimik nang malaman nila ang balita. Bagamat may ilang mga contradiction sa pagitan ng Gang Tian at Aaron, na pinatunayan ng Aaron ang kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang lakas, si Gang Tian ay walang reklamo sa kanyang puso. Pagkatapos ng lahat, sa loob lamang ng kalahating buwan, ang Aaron ay naging isang lokal na karakter, at siya ay nasa Apocalypse sa loob ng maraming taon, ngunit siya ay isang dilaw na karakter pa rin. Alam ni Gang Tian ang pagkakaiba. Master, hindi ko akalain na mamamatay ng ganito si Aaron. Parang kahapon ko lang siya nakilala. Sabi ni Gang Tian. Ang pagkamatay ni Aaron, para sa Apocalypse, ay ang balita ng pagbagsak ng langit. Umiling si Zhuang Tang. Bagamat hindi niya alam ang kahalagahan ng Apocalypse, naiintindihan niya ang kasalukuyang sitwasyon ng Apocalypse. Walang nang-ahas na homanin ang kuweba ng Diablo, na nangangahulugan na walang mga bagong panganak na malakas na Chanzi. Marahil sa susunod na mga dekada, ang Apocalypse ay mapupunta din sa ganitong awkward na estado. Naunawaan din ni Gang Tian ang katotohanan ito, tumanggo siya at sinabing, totoo nga. Sayang at hindi natin alam kung para saan ang Apocalypse. Hindi natin mahuhulaan kung gaano kalaki ang impluwensya ng kaganapang ito sa Apocalypse. Gang Tian, bakit sa palagay mo pinagsasama-sama ng Apocalypse ang malalakas sa mundo? Tanong ni Zhuang Tang, upang harapin ang ilang eksperto o makapangyarihang puwersa. Sinagot ni Gang Tian ang tanong nang hindi nag-iisip tungkol dito. Maraming beses niyang pinag-isipan ito, at hindi lang si Gang Tian ang may ganitong ideya. Ngunit karamihan sa mga tao ng Chanqi ay may ganitong uri ng haka-haka. Kung hindi, talagang hindi nito maipaliwanag ang kahalagahan ng mga eksperto sa pagtitipon ng Chanqi. Naisip mo na ba na ang mga Panginoon o puwersang ito ay hindi mga nilalang sa lupa? Sinabi ni Zhuang Tang, hindi ba ito buhay sa lupa? Natakot si Gang Tian kay Zhuang Tang. Hindi niya naisip ang tungkol dito, at hindi niya alam kung bakit may ganitong ideya si Zhuang Tang. Guro, may alam ka ba? Hindi makapaghintay si Gang Tian na magtanong. Umiling si Zhuang Tang. Bilang isang dilaw na karakter, paano niya malalaman ang core ng Apocalypse? Wala akong masyadong alam tungkol sa iyo, ngunit sa aking opinyon, kung ang isang organisasyon tulad ng Apocalypse ay maaring umiral, ang kabilang partido ay dapat na napakalakas. Ang Apocalypse ay hindi maaaring maging isang secular na puwersa para sa kaganhawahan dahil ito ay isang secular na puwersa lamang. Paano nasa mata ang Apocalypse? At hindi madaling makipagkapit kamay sa gobyerno para lipulin ang mga taong iyon, paliwanag ni Zhuang Tang. Maingat na pinag-isipan ni Gang Tian ang mga salita ni Zhuang Tang, at naisip na ito ay napakamakatwiran, ngunit medyo mahirap pa rin siyang paniwalaan ang gusto niyang sabihin tungkol sa mga nilalang sa kabila ng lupa, alien. Sa tingin ko ang tatlong salitang ito ay katawa-tawa, guro. Kung hindi mamatay ang Aaron, baka may alam tayo tungkol sa kanya. Sa kasamaang palad, patay na siya. Bamantong hininga si Gang Tian. Tatlong whole area. Lumuhad si He Xiaoxiao sa harap ng kristal na kabaong ng kanyang ina at sinabi sa kanya ang tungkol sa krimen ni Qing Feng. Sa kanyang opinyon, ang ginawa ni Qing Feng ngayon ay lumabag sa kanyang orihinal na pangako sa kanyang ina. Gusto niyang sabihin sa kanya ang lahat ng ito at hayaan siyang panoorin ito sa langit. Kung paano siya tinatrato ni Qing Feng. Si He Qing Feng ay nasa paghihirap sa ngayon. Ayaw niyang makitang napunta si Xiaoxiao sa Yellow World level,
dahil ang kapaligiran doon ay hindi talaga katanggap-tanggap sa kanyang layaw na prinsesa. Gayunpaman, nilinaw ni Hilaw ang kanyang mga salita, at siya Xiao ay napakatigas ng ulo. Kung siya Xiao ay natakpan muli sa pagkakataong ito, natatakot ako na magdudulot ito ng kawalang kasiyahan sa buong 4 na paaralan. Dati, maaring walang pakialam si Qing Feng sa tanawin ng 4 na gate. Ang kanyang anak na babae ay kusa at kayang gawin ang anumang gusto niya. Kung tutuusin, anak siya ng pinuno ng 3 bulwagan. Ngunit ngayon, sa pagbabago ng ikalawang mundo sa ipinagbabawal na lugar, kailangan niyang bigyang pansin ni Qing Feng ang relasyon sa pagitan ng 4 na gate at ng 3 bulwagan. Lord, gusto mo ba talagang pumasok si Miss Wang sa Yellow Word class? Tanong ng mga tauhan ni He Qing Feng. Napabuntong hininga si He Qing Feng at sinabing, noon, si Xiao ay kusa at nagalit lamang sa ilang maliliit na tao. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi man lang niya pinansin si Hilaw. Kung patuloy akong magtakip, paano ko ipapaliwanag sa 4 na pintuan? Ngunit ang yellow na kapaligiran, pagkain, inumin at tirahan ay hindi katanggap-tanggap sa binibini. Paano kung hindi niya tanggapin? It's time to let her know the price of making mistakes. Where is she? Tanong ni He Qing Feng. Ancestral Hall. Sumimangot si He Qing Feng. Bago niya sinisi ni Qing Feng si Xiao, siya Xiao ay pupunta sa Ancestral Temple para magreklamo. Ito ang kanyang ultimate killing move. Sa bawat oras na maaari niyang gawin siya Qing Feng kompromiso. Kung tutuusin, siya ang babaeng pinakamamahal niya ni Qing Feng. Ngunit sa pagkakataong ito, siya Qing Feng ay hindi kompromiso, at hindi rin siya kwalipikadong magkompromiso ng madali. Walang silbi ang subukang gamitin itong muli. Walang pagpipilian si He Qing Feng kundi ang maglakad papunta sa Ancestral Hall. Nakaluhod sa harap ng trono, narinig niya si Xiao ang mga yabag ng taong paparating. Dahil alam niyang si Qing Feng iyon, sinimulan niya ang kanyang pagganap. Nay, buksan mo ang mga mata mo at tingnan mo kung ano ang ginawa niya sa akin. Naging tambak na kalokohan ang pangako niya sa harap mo. Para sa isang outsider, pangalawang beses na niya akong sinaktan. Gumising ka dali. Ang katawan ng ina ni He Xiao ay inilagay sa kristal na kabaong. Kahit na ito ay maraming taon na, ang katawan ay napakahusay na napreserba. Maliban na walang kulay ng dugo, walang palatandaan ng pagkabulok. Nang marinig ang mga salitang ito, siya Qing Feng ay nakaramdam ng lambot sa kanyang puso, ngunit ang mga salita ng matandang Li bago siya umalis ay muling umulit sa kanyang isipan, na naging dahilan upang siya ay magsumikap. Kahit anong kilos mo this time, walang kwenta, mahinang sabi ni He Qing Feng. Makinig ka sa sinasabi niya. Iniiwan niya ako mag-isa para sa isang outsider. Si He Xiao ay may sipon at luha, napyunit ang kanyang puso at baga. Mag-impake ka na at maghanda para sa dilaw na sulat. Nagpatuloy si He Qing Feng. Pumunta sa dilaw. Natigilan si He Xiao. Siya ay napakalinaw tungkol sa kapaligiran ng mabahong lugar na may mga dilaw na karakter. Sa kanyang opinyon, hindi ito tinitirhan. Paano napunta sa lugar na iyon ang kanyang anak na babae, ang pinuno ng 3 bulwagan? Mom, is that ridiculous? He asked me to go to the yellow letter level. Tumayo si He Xiao, lumingon kay Qing Feng at nagpatuloy, walang silbi ang pananakot sa akin. Hindi ako makahingi ng tawad sa matandang iyo. Walang magawa si He Qing Feng na umiiling. Kahit na sa puntong ito, siya Xiao ay labag sa batas, at kahit na pakiramdam niya ay nananakot lang siya. Walang silbi kahit na gusto mong humingi ng tawad kay Kuya Yi ngayon. Ayon sa alituntunin ng Apocalypse. Sandaling tumibok ang puso ni He Xiao. Nang makita niya ang ekspresyon ni Qing Feng, tila hindi siya nagbibiro. Paano ito naging posible? Paano niya talaga siya madadala ni Qing Feng sa yellow word level? Natatakot ka sa matandang iyon. Sabi ni He Xiao na nagngangalit ang mga ngipin. Ang iyong ina ay isa ring Master of Chanzi level. Alam na alam niya ang kahulugan ng Apocalypse. Kahit na siya ay buhay ngayon, paparusahan ka pa rin niya ng ganito, dahil ang iyong kusa ay sumisira sa relasyon sa pagitan ng 4 na pintuan at 3 bulwagan. Ngayon, ang 4 na pintuan at ang 3 bulwagan ay dapat na malutas ang contradiction. Mabagsik ang estilo ni He Qing. After saying so much, I think you are afraid of Elder Yi. As the leader of the 3 halls, you are afraid of the 4 gates. Maari bang alisin ng matandang iyon ang iyong identity? Hinamak ni He Xiao ang daan. Panahon na para magdusa ka. Kung hindi,
hindi mo matatanggap ang mga pagbabago sa hinaharap. Sisihin mo ako. Sisihin mo ako kung hindi ko ito napagtanto ng mas maaga at nabuo ang iyong mayabang na pagkatao. Pero hindi pa huli ang lahat. Gusto kong bumalik sa dati, ikatlong bulwagan at bumalik sa sarili kong lakas. Sabi ni He Qingfeng, na ikuyom ni He Xiaoxiao ang kanyang kamao. Hindi niya naisip ang hakbang na ito. Akala niya biro lang, pero ngayon parang totoo na. Gagawin talaga ito ni He Qingfeng. Hindi ka ba natatakot na makita ko ang aking ina? Pagbabanta ni He Xiaoxiao, gagawin ko ang parehong kabaong para sa iyo, upang ang iyong mag-ina ay magkasama magpakailanman. Sa mga salitang ito, tumalikod si Qingfeng at umalis. Dumudugo ang kanyang puso, ngunit kailangan niyang gawin iyon. Tumayo si He Xiaoxiao sa kinatatayuan, mula maliit hanggang malaki, kahit anong gawin niya, ipagtatanggol niya ang kanyang ama, at sinabi pa ang mga ganoong salita, na nagparamdam sa kanya na may guni-guni siya. Kamatayan. Siya ba Xiaoxiao ay talagang may tapang. Malinaw, ang kanyang pagkukusa ay hindi sapat para sa mga tao na hayaan siyang harapin ang kamatayan. Ang dalagang ito ay hindi takot sa langit at lupa, ngunit siya ay takot sa kamatayan. Aaron, hindi ko inaasahan na iniwan mo ako ng labis na problema noong namatay ka. Huwag mong hayaang mahanap ko ang katawan mo, kung hindi, mabibigo kita. Nagtadyas ang ngipin ni He Xiaoxiao at sinabi na ang lahat ng dahilan ay nagmula sa Aaron, kaya sa oras na ito siya Xiaoxiao ay muling nagpataw ng puot sa Aaron. Ang kuweba ng Diablo sa oras na ito. Aaron at Jiang Yingling ay bumagsak sa lupa at namatay. Nakaupo sa dibdib ni Aaron ang maliit na puting ahas, mukhang tamad, halatang nagpapahinga. At ang dambuhalang butiki, na nakayuko sa sulok, paminsan-minsan ay tumangala sa maliit na puting ahas, halatang puno ng takot ang kanyang mga mata, mga sugat sa buong higanteng butiki, ito ay malubhang na sugatan. Sa sandaling ito, biglang gumalaw ang kamay ni Aaron. Ang maliit na puting ahas ay tumangala sa higanteng butiki at dumura ng isang pulang sulat. Ang higanteng butiki ay gamaan at tumakbo palayo na parang siya hinihintay na magising si Aaron bago siya makaalis. 3,000 ang gumising sa unang pakiramdam na ang buong buto ng katawan ay tila babagsak sa pangkalahatan, ang susunod na ideya, ay Jiang Yingling 3,000 malakas na tinitiis ang sakit upang umupo, hinahanap ang figure ni Jiang Yingling sa lahat ng dako. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!